Mayong adlaw mga igala og aniya usab kita sa atong tambayan dinhi sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Mga igala niya na usab kita karon sa tuang tambayan kada hapon din sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ug karong adlaw atong hisgutan ang atoang sitwasyon sa seguridad din sa Davao City. Kung asa dili man to ikalimod mga katambayan nga daghan na gid ang mga nabalakan especially sa mga sunod-sunod nga panghitabo din sa tuang dakbayan. Wala ta kabalo kung silahang parte sa tuang mga sa tuang mga kaubang Davaoenyo nga murag wala na sila kasabot sa sitwasyon na i-report din nga bisag dili mao sama sa tong gisgutan the last time mga katambayan katong una natong interview si si Captain Hazel Tuazon with regards sa tong ranking nato sa Numbeo survey ako nasa pero atong klarohon nga ang Numbeo survey dili kina siya gikan ang figure sana is dili gikan mismo sa mga natala nga krimen sa atong kapulisan it is more on the perception base sa katong mga nihatag sa ilahang or nitubag silang survey silang kasinatian, so it is based on perception lang dili na siya ginaingon nga final gyud nga na-report gyud na sa pulis kina may ubang mga mga higala nga atong mga nahitabo daw ko pwede wala din nahitabo sa ila so mo na ang isa sa mga ginakuanan karon sa atong pulis gina-address nila mo to the very first di ba tong una natong ipagawa sa interview ni Ma'am Hazel Tuazon mga katambayan siya gidawat nila positive nila nga gidawat not because mo na gitang nahitabo but positive nga mas ilahapang pakusgan ang ilahang mga ilahang mga efforts or ilahang mga tawagan ng mga anti-criminality operations actually ang krimen mga igala when we talk about crime volume dili tanan kanang mga nahitabo kanang 8 focus crime na ibang mga mga igala matala siya as crime kanang mga operasyon in implementing special laws like anti-illegal drugs operation makonsidera na siya nga crime ang tawagan na is non-index crime or anti-illegal gambling campaign mahulog na siya nga kanang ginatawag na to nga non-index crime so dili tanan mga krimen is because grabe na gid kagubot kundi mas gipakusgan pa sa atong kapulisan ang ilahang efforts para katong ubang mga katong gipang violate sa balaod o gidang pang violate sa mga tao sa balaod nga wala lang to ginatagad ilaha pong ginapakusgan and mo lagi atong nakahinabi totoo atong ipadungog sa inyo ang interview nato kay Ma'am Hazel Tuazon about sa sitwasyon sa tuang kahapsay og kalinaw and of course ang pag-implementa sa mga balaod dinhi sa Davao City kay mo lagi ni ba nganong nibalik ko ani nga hisgotanan it's because daghan og mga gihapon nga hantod karon daghang mga haka-haka daghang mga hearsay chismis nga dili na safe ang Davao City so kung balik ko na to dili na ba safe ang Davao City? Anyways, may gala,
atong paminaw ng unang parte sa atong interview kang Captain Hazel Tuason, ang tigpamaba sa Davao City Police Office. Anyways, ma'am, no, may adlaw. Ma'am, karong panahon na ma'am ba, no, kay daghan kay mga questions sa kaning social media karong panahon na, no, kung kumusta ba ang seguridad sa Davao City? Kay tungod murag kanilaging mga series of kaning mga pailis-ilis og mga opisyal sa kapulisan, not just in Davao City but also in Davao region. Kumusta ang seguridad? Unahon na to ang seguridad, no, or sitwasyon sa seguridad diri sa Davao City. Yes sir, ang seguridad diri sa Davao City sir, no, bisan pa man sa mga na-relieve nga mga officers diri sa Davao City Police Office, padayon gihapon sir, no, ang ato ang kapulisan sa paghatag og mayong serbisyo sa katawhan. And the accomplishment sir, istorya gyud sir, no, kung unsa ka snappy ug kakugihan ang atong kapulisan bisan pa man sa mga inuna-ana nga mga changes sa mga leadership, especially sa ato ang regional office sa ato ang Pero 11. But hindi pa niguron gyud nato sir, no, bisan pa man sa mayon ana ang mga programa sa Davao City Police Office nagapadayon na gihapon sir, no. And in fact ang Davao City Police Officer ang atong datos sa ato ang comparative total crime at sa ato ang tuig karon sa January to May 2024 compared to last year same cover period is nag-ubos ta sir. Mo na nagapakita diha sir nga ang kakugi o seryoso sa ato ang kapulisan sa sugpo especially sa illegal drugs is padayon gihapon sir. So meaning ma'am yung gipasabot na nag-ubos atong krimen, pila ba ato ang crime ma'am, no, atong crime volume ma'am i-compare na karong tuigan, no, from January to May, no, i-compare na to sa midabay tuig? For 2024 sir, no, from January to May 2024 naatay 1,759 total crimes. And then last year same period January to May 2023 naatay 1,831. So niubos ta sir for this year og 3.93% or 72 ka krimen nga niubos compared to last year sir. So pasabot nga kung niubos ta karon ma'am, unsa ba niubos ta karon, so meaning ma'am unsa may factor ani nga nang niubos ta? Yes sir, no, ang factor yun ani sir, no, kay ang ato ang Davao City Police Office, no, seryoso sa ato ang kampanya kontra sa mga illegal nga droga and other criminal activities. Mo na ato ang relentless effort sir, no, sa katawhan sa Davao City Police Office. Mo na nga among proud na mo sir nga i-showcase ang kaning mga accomplishments sa Davao City Police Office kay gumikan ana sir sa mga programa ni ubos ang atong krimen for this year po sir compared to last year. Pila lagi to karon gi ma'am, 700 pila karon ang crime volume? For sir, for 2024 January to January to May 2024 naatay 1759. 1759 karon na year na ma'am, no. So unsa ang mga ng krimen ma'am, anang 1749 o 59? 1759 sir. Unsa man, unsa ang nag-una sir ang nag-unang krimen diri sir, no, is ang kuan gihapon sir, ang kaning kawat na-appeal gihapon ang kaning rape o kaning murder sir. Pero sa karong tuiga is niubos siya sir compared to last year ang kaning mga krimen. So kawat ma'am, so daghan unsa kanang ma-confirm na to tong mga social media reports about snatching ginaingon nila or unsa ang kanang mga iba good sir, no, sa social media kana gina-post ang uban man good diha sir is ang kanang mismo ang naga-post is dili sila mismo ang hinahitabuan, no. Ang ato ang good diha sir sa ato ang records mag-base yuta sa record sir, mag-base ta sa ebidensya kung kana pong tawhana sir kung siya mismo na biktima dapat magpa-blatter siya sir para ma-record po nato sir, no, ang kanang mga ingunana nga insidente para makita po nato nga sa nga lugar usang orasa mahitabo kay namang gutay ginatawag diha sir crime clock, no. O kanang lugar nga dapat nato i-focus og kanang pagabutangan og mga uniform personnel nato nga dedicated nga mag-monitor sa maong area. Mo na nga
atong ginaawhag sir ang tanan nga dili nato i-post sa social media lang, dapat i-blatter po nato. Like katong nahitabo sa na nag-post pero dili siya mismo ang nahitabuan, kunya ang biktima is wala na pa-blatter sa police station, unsaon nato pagkuha og kanang complete scenario, complete details sa maong hitabo sir, kung ang mismo nahitabuan is dili mo report sa ato ang kapulisan. No, dili na to ma-solve ang krimen kung ginaana sir nga i-post nimo sa social media, wala ka mag-ato sa police station para ma-aksyonan unta, no, ma-respondihan dayon, and then possible madako pa nato ang suspect. Yun ana sir ba, so dili lang nato idritso sa social media, mag-ato po ta sa police station kay dili na katabang ang kanang social media, kay dili man na police station ang Facebook o sa diha, dapat mo ato sa police station. Kung gusto gid nila i-inform ang public mo na nitabo, well, ilan ang right nga mo post sa social media, but then mas importante nga mo sumbong sila sa kapulisan para makahatag silang detalye, no, para ma-record po nato kung usang hitabo. So mo to mga higala, no, ang unang parte sa to ang pagkiginabi kang Captain Hazel Tuazon, mga katambayan, no. Gingon ito mas nibaba pa tong krimen, no. Kung itandi, no, from January to May of 2024 kumpara sa January to May 2023, mas nibaba ta og 72, no. Mas taas tong last year kaysa sa karon. So gikan ba gyud? Padayon ang efforts nila, sumala pa ni Captain Hazel Tuazon, mga katambay. Anyways, no, sa itong pagbalik, atong paminawon, no, ang ikaduhang parte sa to ang pakiginabi kang Captain Hazel Tuazon human lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong Sibianan. Balik kita mga higala og kaganihan, no, ato ang siren, no, sa unang parte sa to ang pakiginawi kang Captain Hazel Tuazon nga ning baba ato ang crime volume, no, sa to ang January to May 2024 gikan sa January to May 2023. So actually na mga factors ano yung padayon niya pud tong kalabi na sa kato sa kawat and even sa rape, no. Mo to isa sa mga kuan, no, nagunang mga crime, no, kawat, rape og murder, no. Dili pud tanan murder may kay tungod naapoy mga tao dinhi nga mga killer, no. Naiuban din due to personal grudge, no. So di nato na makuan kay mga tao gid mga higala nga mangita gid paraan, no, para mapatay ang ilahang kalaban. So mo na ang kuno. Anyways, mo na isa sa mga resulta muli no kadi mo diretso. So karon mga katambayan, no, atong siren, no, ay ikaduhang bahin sa atong pakiginabik ang Captain Hazel Tuazon, no, pinaagi niini nga video. Ma'am, kaning balikan ko ni sa kawat, ma'am, no. Unsa mga klase nga mga kawat ni? Kuan ba ni pickpocket, snatching, mao nang naguna karon, no? O unsa pa ba nga matang? Ransak ba? Robbery namang ransak. Ang kawat sir sa kuan sa gawa sa balay, ingon ana, kanang usual nga incident sa pagpangawat sir, no. Lahi po tong sa robbery kay naitulis or gisulod og puggo sa insa ka balay, ingon ana sir. So ingon ana sir, no, ang ato ang record diri sa Davao City Police Office. So number 1 ang ikasubo po nato sir, no, for this year nga January to May, ang rape nato is 41. Nagsunod diha sir, no, ang theft and then murder. So ato ang gihinahimo gyud diha sir sa ato ang rape katong uplan kilos nato sir, no, nga atong ipahingusgan og mga iputagtabang sa matag barangay nga i-inform ang ilahang mga constituents sir, no, with regards to rape incidents kung mahitabo silang lugar is mosumbong dayon, no, sa ato ang kapulisan, and then dili nato idugay sa barangay kay ato ang gitanaw gid sir, no, kung bago lang nahitabo ang isa ka insidente nga pagpanglugos, madakop dayon namo ang suspect, dili nato idugay, no, and then i-remind nato nga confidential gid nang mga kaning incident sir, no, kaning lugos dili siya dapat daghang makabalo, dapat sikreto ni siya, confidential, kay gusto pa nato protektahan ang mga biktima, no, especially sa mga kabatanunan. So dili mahadlok dapat ang advantage man gud diri sir, no, kung daghan ng atong record sa rape is educated na ato ang mga kababayen-an sir, no, especially dili lang ni focus sa kababayen-an sir, no, kanabot ay mga
rape victims nga mga lalaki pod kay dili lang man ni siya ingon nga na penetration na patay pa ng mga ginatawag na sexual assault basta any object nga i-insert sa bakba or sa part sa ato ang mga batan-onan is considered na siya as rape. Mo na nga na-advantage sir kung taas ang ato ang record sa rape kay tungod educated na nakabalo na ang mga biktima nga rape na dayto ang nahitabo sa ilaha. So more of kaning record na to karon is about ani is mga late reporting na. Tama ba? Kani sa rape nato sir dili ni tanan nga kanang unda kwanjud kanang after sa incident na yun. Nagi mga late reporting yun ani po sir sa rape incident. Kaya ang kuan magud ani sir sa rape is 20 years nga pwede ka maka-file og kaso nga rape against sa suspect. So may possible nga last year ba or other year ba nahitabo ang isa ka insidente kaya within 20 years pwede ka maka-file og kaso nga rape. So ato na ipasabot sa mga followers sa RP. Pero ma'am, karon ma'am no with that volume with that crime volume ma'am, unsa ang mga efforts na ginabuhat karon? Ay unang sa din nato ma'am ang katong kan balikan nato tong kuan no, about sa numbeo.com na kuan na survey kung asa na ika number 19 si Davao City and kani siya ma'am ba magkatingalan it's because magnanay mga tao din nga naghatag sila kanang impression no nga magdili na sila safe din sa Davao City. Sa mga efforts na ginabuhat karon sa atong kapulisan dire sa DCPO ma'am no nga para i-counter ni nga klase nga mga impression from the people no dili ang uban din dili lang man kay katong namuyo na din pero ang uban na katong mga dayo. Unsa mga ginabuhat na efforts sa Davao City Police Office? Yes sir, Davao City Police Officer no daghang tag programa actually sa pagkunhod sa ato ang krimen diri sa ato ang syudad sa Davao. Isa na diha sir no ang katong Uplan Kilos no, Uplan Rats Tugis nato, ang kanang Uplan DDS, Uplan Night Watch nato, ug katong mga rescue on minors sir no. Daghang tag mga programa sir. And then ang kanang record good sir no sa survey dili man na nagbase sa record yun kung unsay mga truth scenario kung unsay nahitabo sa isa ka lugar pwede na rumors or hearsay so based on evidence yun ta sir no and based on the facts yun ta diri sa ato ang record so ang ato ang comment lang diha sir sa na-appeal ang Davao City sa 20 sir no nga dagdag taas og crime rate. Pero ato ang mga kaisonan siguro sir no sa Davao City compared to other cities, compared to other areas diri sa ato ang syudad sa ato nasod sa Pilipinas. Makita man ato ang atong syudad sa Davao is safe sir no. Dili ba kalakaw-lakaw man kadiha nga walay mo bunlot sa imong alahas nga gisulob. Walay mong bunlot sa imong cellphone kung nag-cellphone ka diha adapin sa dalan compared to other areas sa nasod sa ato ang Pilipinas. And then ato nga sa Davao City Police Office bisan pa sa kanang mga datos sir no nga siguro kay i-verify pa na nato kung sa pa na siyang record kung anong naapil ang ato ang syudad sa Davao but then ang Davao City Police Office is kuan sir wala ta maapektuhan diha nagpadayon ta sa ato ang pagpaningkamot nga magpabilin nga hapsig malinawan ang atong syudad sa Davao but then atong gihangyo ang tanang katawhan nato nga naa diri nagpuyo sa syudad sa Davao nga tabangan pod ang security clusters no sa pagbantay sa ato ang palibot ug dili nato ibaliwala no dapat magpakabana ta kung unsay nahitabo sa ato ang palibot dili lang nato i-ignore dapat ang ato ang culture of security diri ato gid nga ato nga nang gamiton sir mao man na ato ang best practice diri sa Davao City no kung naay makita dapat magsalita para maaksyonan dayon sa ato ang kapulisan sa atong Task Force Davao and other security clusters po sir nga naa diri sir. Kod ma'am, lain pangutana ma'am nga murag ang Davao City with the recent incidents ma'am nagkagubot na daw ang Davao City, how true na on the part of DCPO? Ang Davao City sir no kabalo man gyud kita tanan nga malinawon man ta diri di ba malinawon man ta diri galing lang naalang gyud mga ingon-an ang incident like sa operation nga nahitabo kay Pastor Kibuloy pero other than that Davao City is peaceful sir no makita man gyud nato na nalang gyud kay mo lang gito nga higayon nga murag nagkakuan ta diri no
nga nagakos o kanang kahalog, especially sa mga tao nga naa diha sa mga areas. But then other than that, Davao City is still peaceful, sir, no? Makita man gyud nato na diri majority of the Davaoenos maka-witness gyud, makahatag yung statement nga safe gihapon ang Davao City. Nasa lang ma'am preparation ninyo no sa umaabot nga activity karong June 20 no sa ipahigayon nga kuan tawagan ni Dual Davao Festival. Unsa mga preparations na giandam karon sa DCPO? Yes, sir. Ang Davao City Police Officer na is naka-prepare na ang ato ang security plan. And then prior to the event, sir, no, natin pagabuhaton diha nga paniling, ang mga inspection nga buhaton sa areas, sa venue nga pagadaosan sa mga event. And then naghangyo lang yun nato po ang tanan, sir, na atay mga checkpoints. That checkpoints is preparation for the Duo Davao. And then ato lang gihangyo gyud ang tanan nga mga yung pasensya, and then submit yourself for any inspection para ra po na sa ato ang seguridad diri sa ato ang siyudad sa Davao, especially for the Duo Davao activity. Okay, with that. Ma'am, daghang salamat ma'am sa imong time ma'am no nga gidalit diri sa ato ang kuan no, ato lumanon ma'am. Hopefully ma'am no nga kuan no, muhupa na gid ang mga chismis no nga dili peaceful ang Davao City. Yes, sir, no. Dili po ta gusto nga makuha na, sir, no, nga kanang una-una ba nga noon sa day ang Davao, no, na mag-posing una no sa day ang Davao, no, sa Davao City, Davao City Police Office, no sa day ay, no, ang Davao City is more gihapon, no, bilantayon lang ta sa ato ang palibot ug tabangan ni as law enforcer, sir, no, and then dili lang ang kapulisan baya ang naghatag og kanang seguridad sa ato sa Davao, napay mga laing security clusters ug kanang especially, sir, sa cooperation sa tanan. Dapat kitang tanan involved when it comes to peace and order sa ato ang siyudad sa Davao. Okay, dapat kitang tanan magtinabangay po. Okay, ma'am, daghang salamat. So mo katong mga higala no, katambayan, ang panawagan lang ni Captain Hazel Tuazon sa atong katawhan no, kung naay krimen nga nasinatian isumbong, dili kay sa social media lang mo mag-post niya, especially kung i-report niya sa police para ma-record pod no, og dali nga ma-actionan kay ang kuan, ang Facebook o may mo-action ana, di ba? O mga chismosa lang ang mo-action na kasagaran no. So mo to yung panawagan no, balik-balikon ginato ni siya panawagan kay tungod no, nagagara pa di ba mga kuan nga para pang content lang pod no diha sa ilahang mga social media pages. Anyways, mga katambayan, mga taigong oras, hantod sunod po sa tong panaguban dinhi sa tong tulumanog tambayan sa Radyo Pilipinas.